Manalangin po tayo sa Panginoon. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong biyaya, sa buhay na nagmula sa iyo at sa kalakasan na nagmumula sa iyo. Salamat po sa iyong pag-iingat. Salamat po sa pananampalataya na nagmumula sa iyo. Salamat po sa iyong biyaya na bumubuo sa amin. Salamat po sa lahat ng pagsubok na iyong pinahihintulutan sa buhay namin. Sa gabing ito, Panginoon, hawakan mo po ang aming isip at ang aming puso, na matuto po kami ng kaunungan mula sa iyo, upang magkaroon kami ng kagalakan sa gitna ng aming paikipaglaban para sa pananampalataya at sa aming paglalakbay sa makipot na daan na ito. Kami po ay napapalibutan na iba't ibang uri ng aral at iba't ibang uri ng pamumuhay ng mga tao. Panatilihin mo kami sa iyong mga aral. Sa iyong katapatan ay gawin mo kaming matapat sa iyo. Linisin mo po ang lahat ng aming mga karumihan. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. At ang bawat mga salitang amin pong tatanggapin sa pagkabasa at pagkarinig namin ng iyong salita ay tumimo sa aming mga puso upang kami makapanghawak sa iyong kabutihan at katapatan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ipagpapatuloy po natin ang ating exposition sa sulat ni Santiago. Ang ating paksa sa gabing ito ay ang pagkilala sa Panginoong Diyos sa panahon ng pag-uusig sa pananampalataya. Ang pagkilala sa Panginoong Diyos sa panahon ng pag-uusig sa pananampalataya. Sa mga nakaraang pangangaral at sa mga naunang talata sa chapter 1 verse 1 hanggang verse 12, malinaw na itinuro ni Santiago na ang pagsubok ay hindi aksidente sa buhay ng Kristiyano. Ang mga ito ay mga kasangkapan ng Diyos sa paghubog ng kanyang mga anak tungo sa kasakdalan. Hindi ito aksidente o nagkataon lamang sa buhay ng Kristiyano, kung hindi bahagi ng kanyang banal na layunin sa buhay ng bawat isa. Ang pagsubok ay proseso na pinahihintulutan ng Diyos upang ang kanyang bayan ay maturoang magpakumbaba ngayon, upang sa darating ay maging karapat-dapat tayo sa mga dakilang pangako ng Diyos sa atin. Ang kasalukuyang pagtitiis alang-alang sa Panginoong Jesucristo ay hindi nangangahulugan na tayo ay nabigo. Patunay pa nga ito na dahil sa ating pamumuhay ay hindi ayon sa sanlibutang ito, tayo ay mga tunay na tagapagmana ng mga walang hanggang kayamanan ng Diyos. Ang pagdurusa dahil kay Kristo ay marka ng pakikibahagi sa kanyang kaharian. Hindi lamang natin ito inaaral, ito ay nararanasan natin araw-araw, hindi sa paraan ng paghabol sa sanlibutan, kundi hindi sa pamamagitan ng pag-awat ng Diyos sa atin sa mga masasamang sistema ng sanlibutan. Dahil dito hinihikayat ni Santiago ang mga mananampalataya na maging masaya ng isang buong kagalakan sa kabila man ng mga pagsubok. Kagalakang totoo, may pagtitiwala, at hindi pa kunwari, at hindi mababaw, kundi nakaugat sa pag-unawa natin sa bawat layunin ng Diyos sa mga buhay natin. Ang ating teksto sa gabing ito ay nandito sa chapter 1, verse 13 hanggang verse 22.
At babasahin po natin ito. Huwag sabihin ng sino man pagka siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay, at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kung magkagayon, ang kahalayan, kung maipaglihi, ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. Ang bawat, verse 16, huwag kayong padaya mga minamahal kong kapatid. Ang bawat mabubuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ang pag-iiba. Sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ng salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sa panahon ng pagsubok, nahahayag ang soberanyang pagka-Diyos ng Diyos. Siya ang magpapalayok at tayo ay mga putik sa kamay ng Diyos. Ang kanyang kamay ang humuhubog at ang kanyang kalooban na nagtatakda ng ating mga hugis. Tayo ay putik sa kamay ng Diyos. At pinatutunayan niya ng bawat pagsubok na pinahihintulutan niya sa ating buhay. Kaya kapag hindi natin nauunawaan ang kanyang mga paraan, hindi dapat tayo mangamba na hindi natin kailangang hulaan ang kalooban ng Diyos. Sa verse 5, tayo ay inanyayahang humingi ng karunungan. Sapagkat ang pangako sa atin ng banal na kasulatan, ang Diyos ay magbibigay ng sagana sa lahat ng humihingi sa Kanya. At kung tayo ay matututo sa Kanyang karunungan, hindi rin siya manunumbat sa atin. Kung tayo ay humingi sa Kanya na may buong pagtitiwala at hindi pa bago-bago ang isip. Ngunit bago natin maunawaan ang Kanyang mga layunin, kailangan muna nating makilala ang Kanyang persona. Hindi madaling kilalanin at pagtiwalaan ang mga gawa ng Diyos. Pero kung makikilala natin ang Panginoong Diyos bilang Ama, maiintindihan natin ang Kanyang mga gawa. Maiintindihan natin ang Kanyang pag-aliw sa atin. Maiintindihan natin ang Kanyang pagsaway sa atin. At yan ang ating paksa sa gabing ito, ang pagkilala sa Panginoong Diyos sa panahon ng pag-uusig sa pananampalataya. Isipin ninyo mga kapatid, ang isang laro sa pagitan ng ama at anak. Ito ay karaniwang nakikita natin sa mga Pavlov games na may isang relay na kailangang tapusin. Magka-partner ang tatay at ang maliit na bata, ngunit ang bata ay nakapiring. Pero kailangan tapusin nila yung relay sa tiyak na panahon. Hindi nakikita ng bata ang dadaanan niya sapagkat siya nga ay nakapiring. Hindi niya alam kung anong mga hadlang ang nasa harapan niya at hindi niya rin alam kung gaano pa kalayo ang kanyang lalakarin. Subalit sa unang minuto ng paglalaro, kasama niya ang kanyang tatay at hawak siya sa kanyang kamay at nag-uusap sila sa unang minuto ng paglalaro. Nadarama niya yung presensya, may direksyon, naririnig niya yung boses,
At may kumpiyansa ang bata dahil ramdam niya na ginagabayan siya ng kanyang ama. Subalit, sa susunod na 2 minuto, biglang bibitawan ng tatay ang kamay ng kanyang anak. Ngunit, patuloy pa rin siyang magsasalita. At sasabihin niya pa rin sa bata kung nasaan ang mga nakaharang sa kanyang daanan, anong kanyang gagawin, siya ay didiretso, siya ay magpapatuloy. Wala nang hawak, pero may salita. Medyo mas mahirap ito, pero matatapos ng bata ito at makakapagpatuloy siya sapagkat naririnig niya ang boses ng kanyang tatay. Ngunit sa huling bahagi ng laro, habang papalapit sila sa dulo, biglang tatahimik ang tatay. Wala nang hawak at wala nang tuloy-tuloy na utos. Subalit, pwedeng magtanong ang bata at hindi sasagot ang tatay kung hindi magtatanong ang bata. Sasagot lamang ang tatay kung tatawag sa kanya ang kanyang anak. Dito nagiging totoo ang laro at mas mahirap. At dito nasusubok kung may koneksyon yung anak sa kanyang ama. Malalaman ko ang bata ay nakakalakad lang kasi may hawak o hindi naman kaya may gabay. O baka hindi niya talaga kilala ang kanyang ama. Ganito ang buhay ng Kristiyano sa panahon ng pagsubok. Nakakasunod tayo sa Panginoon kapag hawak natin ang kanyang kamay at nararamdaman natin na hawak niya tayo. Nakakasunod tayo sa panahon na may malinaw na instruction. Pero dumarating ang panahon na parang wala tayong hawak at wala nakahawak sa atin. At minsan walang direksyon. At panahon minsan tayo ay naliligaw na. Pero isang napaka-importanting bagay sa relasyon na nakakalimutan natin. Nakakalimutan natin na ang Diyos natin sa langit ay sumasagot kapag tayo ay tumatawag. At tumatawag tayo dapat ng mga tamang tanong. Nagtatanong dapat tayo ng tamang tanong. May mga panahong salita lamang niya ang gumagabay sa atin. At may mga panahong parang nananahimik ang Diyos. At sa mga bahagi na yon na hindi natin naririnig ang salita ng Panginoon at nag-iisa tayo na nag-iisip sa ating mga isip, paano natin matatapos ang takbuhin ito, pumapasok ang mga tukso. Doon pumapasok na pagdudahan natin ang kabutihan at katapatan ng Diyos. Dito tayo dinadala ni Santiago. Sa gitna ng pag-uusig, ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung gaano kahirap ang daan, kundi kung gaano natin kakilala ang Diyos bilang Ama natin sa langit. Hindi lamang natin siya Panginoon o hindi lamang natin siya Amo. Higit sa lahat, siya ay ating Ama sa langit. Sapagkat ang tunay na nakakakilala sa Kanya ay hindi padadaya sa boses ni Satanas. Ang magiging angkla natin, ang binasa natin in verse 13 hanggang verse 22, pero ang magiging angkla natin itong verse 17. Sapagkat dito natin makakita ang katangian ng Diyos bilang Ama. Ang sabi rito, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Sa ating pagharap sa pag-uusig at pagsubok, makikilala natin ang Diyos sa 2 dakilang katangian. At itong balangkas ng pangangaral sa gabing ito. Una, sa Kanyang kabutihan. Pangalawa, sa Kanyang katapatan. Sa ganitong pagkakilala, ang pagsubok ay hindi dapat maging dahilan para lumayo tayo sa Diyos. Kung hindi magiging daan pa nga ang pagsubok upang malalim na makilala natin siya sa Kanyang kabutihan at sa Kanyang katapatan, at lalo nating maranasan ang Kanyang kabutihan at Kanyang katapatan sa ating buhay. Uunahin natin ang kabutihan ng Diyos. Ang kabutihan ng Diyos. Doon sa verse 17 sinabi, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw.
Sa panahon ng pagsubok, mga kapatid, makapagtitiwala tayo sa kabutihan ng Diyos. Sapagkat hindi lamang siya gumagawa ng mabuti, ang kanyang likas na kabutihan, ang kanyang likas na katangian ay kabutihan. Ang kanyang espiritu ay mabuti. Ang kanyang puso ay mabuti. Ang kanyang isip ay mabuti. Sinabi sa unang Juan, 1 John chapter 1 verse 5, ang Diyos ay ilaw at sa kanya'y walang anumang kadiliman. Psalms chapter 34 verse 8, o inyong tikman at tignan ninyo na ang Panginoon ay mabuti. Mapalad ang tao na nanganganlong sa Kanya. O tignan natin sa Psalms 100 verse 5, ang Panginoon ay mabuti, ang Kanyang kagandahang loob ay magpakailanman, at ang Kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. O basahin natin sa Nahum. Nahum chapter 1 verse 7, ang Panginooy mabuti, katibayan sa kaarawan ng kabagabagan, at nakikilala niya yaong naglalagak ng kanyang tiwala sa Kanya. Nakikilala niya yaong naglalagak ng kanilang tiwala sa Kanya. Dahil sa ang Diyos ay mabuti, natural lamang na ang lahat ng Kanyang gawa ay mabuti. Bawat mabuting kaloob at bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa Ama ng mga ilaw. Kaya nga kahit sa paningin natin ang mga sitwasyon ay nagmumukhang pangit at pinahihintulutan ito ng Diyos sa ating buhay, naiintindihan natin yung sinasabi sa Romans chapter 8 verse 28 na ang lahat ng bagay ay gumagawang magkakasama para sa ikabubuti ng lahat ng mga nagsisiibig sa Diyos. Naiintindihan natin na kahit sa kabila na ang diablo ay paikot-ikot sa ating mga buhay, sa ating iglesia, sa ating mga ministeryo, sa lahat ng ating ginagawa at pinahihintulutan ng Diyos na araw-araw makipaglaban tayo sa pananampalataya, ang Diyos ng biyaya, matapos na tayo ay maghirap ng maigsing panahon, siya rin na magpapasakdal at magpapatibay at magpapalakas sa atin. Ayon sa 1 Peter chapter 5 verse 10. Pero dapat nating unawain, mga kapatid, na bagamat ang pagsubok na nilalayo ng Diyos ay para sa ikabubuti ng Kanyang mga anak, sa isang banda, kung hindi natin maiintindihan ang layunin ng Diyos sa ating ikabubuti, ang pagsubok na ating tinitiis ay maaaring maging tukso sa ating mga Kristiyano para hanapin natin ang kaaliwan at kapahingahan na ibinibigay ng sanlibutan at sumuway tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya sa verse 13, isinulat ni Santiago ang isang paalala, huwag sabihin ng sinuman pagka siya'y tinutokso, ako'y tinutokso ng Diyos. Pinagtibay natin sa pangangaral na ito ngayong gabi na ang pagsubok ay pinahihintulutan ng Diyos. Pero hindi dapat nating isipin na ang tukso ay galing sa Diyos. Hindi tamang isipin ng Kristiyano na kung siya ay nagkakasala dahil sa mga pagsubok na hindi niya nalalampasan, kung siya ay bumabagsak ng paulit-ulit dahil sa mga pagsubok na hindi niya napagwawagian sa pananampalataya, hindi niya dapat isipin na ito ay kasalanan ng Diyos at lalong hindi kalooban ng Diyos na mga anak niya ay hindi makalagpas sa pagsubok. Pero dahil sa pangangatwiran ng marami, na dahil sa ang pagsubok na ito, ako'y nahihirapan dahil sa kalooban ng Diyos, tama lamang na ako'y sumuway sa Diyos, total ang kahirapan na ito ay galing sa Diyos. Ang sabi ni Santiago, huwag sabihin ng sino man pagka siya'y tinutokso, ako'y tinutokso ng Diyos.
Itinuwid ito ni Santiago kapag tinuloy natin ang verse 30. Bakit hindi natin pwedeng sabihin na sa panahon ng pagsubok, tayo'y natutokso, na tumakas sa kalooban ng Diyos, ay isisisi natin ito sa Diyos? Bakit? Ang Diyos ay hindi matutokso sa masasamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Kanina pa natin pinag-uulit-ulit na ang Diyos ay mabuti at pinagmumula ng bawat mabuting kaloob. Yung sinimulan niyang mabuti sa bawat Kristiyano ay tatapusin niya hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Walang sino man ang makakapagpabago ng isip ng Diyos na yung isinimulan niyang mabuti, tatapusin niya sa kasamaan. Kaya sinabi diyan, walang sino mang makakatukso sa Diyos sa kasamaan. Walang sino man ang maaaring humikayat sa Diyos na magpakasama. Walang sino mang makakahikayat sa ating Panginoong Diyos at ating Ama sa Langit na gumawa siya ng taliwas sa kanyang mabubuting layunin at katangian. Kung kaya't hindi natin pwedeng sabihin na ang Diyos ang humihikayat sa ating magkamali at ang Diyos ang humihikayat sa atin na lumayo sa kanyang kalooban sa kabila ng mga pagsubok na kanyang pinahihintulutan. Maaaring ang tanong natin sa kaisipan natin sa gabing ito ay ito, teka lang, kung ang layunin naman pala ng Diyos sa pagsubok ay isa kabubuti, bakit nagkakaroon ng pagkakataon ang kasalanan na makasalingit sa pamamagitan ng pagsubok ay nag-aanyong tukso sa Kristiyano? Kung ang pagsubok ay pinahihintulutan ng Diyos at ang Diyos ay mabuti at ang pagsubok ay mabuti, pero bakit ang pagsubok ay nag-aanyong tukso sa ikapagkakasala ng Kristiyano at sinasabi na ang kasalanan at ang tukso ay hindi galing sa Diyos? Ito ang paliwanag. Sapagkat samantalang ang layunin ng pagsubok ay para dalisayin ng ating pananampalataya, ang mga apoy ng kahirapan ng pagsubok ang pumapatay sa mga gawa ng ating dating pagkatao. Nagiging totoo sa atin sa pamamagitan ng pagsubok ang paglimot sa sarili at pagbuhat sa krus ni Kristo. Ito'y sinasalarawan na ang pananampalataya natin ay parang dinadalisay na ginto. Ang pagsubok ay nagtuturong huwag tayong manghawak sa ating sariling kakayahan. Ang pagsubok ang tumatawag sa atin na palaging magtiwala sa Diyos. Pero ang tukso ay tumatawag sa atin sa ating mga makalamang pagnanasa na maghanap ng panandaliang paraan, na maghanap ng paraang hindi tayo mahihirapan at hindi na natin kailangan magtiwala sa Panginoon. At ang pagtitiwala sa sarili at sa material at sa sarili nating kalakasan ay sapat na upang tayo makaalpas sa buhay na ito. Basahin natin sa verse 14. Ang bawat tao ay natutokso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kung ang pagsubok ay galing sa Diyos, intensyon ng pagsubok na yang masamang pita na yan, matupok sa apoy ng pagsubok. Kaya lang, yung pita na yan, sapagkat yan ay bahagi ng dati nating pamumuhay at dati nating pagkatao, yan ay nagre-rebelde at ayaw mamatay. At pag dumating ang kahirapan sa buhay ng Kristiyano, yung mga pagnanasa natin, yan ang tinutokso. Hindi tayo tinutokso ng mga bagay na ayaw natin. Kaya ang sinasabi diyan, ang bawat tao ay natutokso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Ang pagsubok sa makatuwid ay espiritual. Inilalapit ka nito sa Diyos. Subalit, kapag ang ating dating pagkatao ay hindi nakaunawa sa espiritual na bagay na yan,
Habang tayo'y sinusubok, ang ating masamang katawan naman, ang ating masamang pita, ang mga masasamang hilig ng laman at ang mga kalayawan natin na hindi pa natin sinusuko sa Panginoon ay hinihikayat naman tayo palayo sa Diyos. Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 26 verse 41, kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Ang laman ay mahina sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, Romans 8:3. Kaya sa panahon ng pagsubok, habang dinadalisay ng Diyos ang kaluluwa sa hirap, habang nililinis tayo ng Diyos sa lahat ng pagtitiis, habang tinuturuan tayo ng Diyos na maging matured sapagkat natututo tayo na kung paano natin susolusyonan ang pang-araw-araw nating pangangailangan ayon sa salita ng Diyos, habang dinadalisay tayo ng Diyos ang ating mga kaluluwa sa hirap ng pagsubok, hinahatak naman ng sanlibutan ang laman natin sa kalayawan upang bumalik tayo sa dati nating pamumuhay. At habang naiisip mo na nung hindi ka pa Kristiyano, hindi mo naman kailangan magtiis. At hindi mo naman kailangan sumunod sa salita ng Diyos at hindi mo naman kailangan magtiwala sa Panginoon. At kapag sumunod ang tao sa mga makalamang pagnanasa, nauuwi ito sa kasalanan. Iyon ang dahilan kung bakit maraming Kristiyano sa panahon ng pagsubok hindi nakakalagpas at hindi nakakapasa at hindi nagmamatured sa kabila ng marami nilang paghihirap sa pagsubok. Bakit? Every time na dumadaan sila sa pagsubok, nagiging exit nila ang pagsunod nila sa hilig ng laman. Yun ang dahilan kung bakit maraming Kristiyano bugbog na sa kahirapan sa pagsubok, hindi pa rin nagmamatured. Sapagkat sa panahon ng pagsubok, hindi niya nakakita na yung laman niya tinutokso din na sumuway kay Kristo. At hindi yun gawa ng Diyos. Gawa yun ng sarili niyang masamang pagnanasa. At sa huli, kapag ang kasalanan ay nagmatured sa buhay ng Kristiyano, yun na ang ikawawasak niya. Basahin natin sa verse 14 hanggang verse 15. Kung ang bawat tao ay natutukso, pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat, kung magkagayon ang kahalayan, kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan pagkamalaki na ay namumunga ng kamatayan. Mga kapatid, mabuti ang Diyos nating Ama sa panahon ng pagsubok. Kung bumabagsak man ang tao, kung nahihirapan man tayo makaalpas sa mga pagsubok natin, hindi ito kagagawa ng Diyos. Kung hindi, sinusunod kasi natin ang sarili nating pita. At kapag hindi na tayo nahihirapan at parang sa gitna ng bagyo na tumigil ang mga hangin at tumigil ang ulan, akala natin tapos na ang bagyo. Pero hindi pa. Naaliw lang ang katawan natin. Ang problema natin, nakalimutan lang natin na ilang saglit. Pero hindi pa tapos ang pagsubok. Hinahamon ni Santiago ang mga Kristiyano na huwag padaya sa panahon ng pag-uusig. Verse 16, huwag kayong padaya mga minamahal kong mga kapatid, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw. Huwag tayong padaya sa maling akala na ang pagiging mabiyaya ng Diyos ay kalayaan na magkasala. Huwag tayong padaya na isipin natin na ang ginhawa na buhat sa pagsuway sa kalooban ng Diyos ay mas mabuti kaysa sa kahirapan na buhat sa pagsunod sa kanyang kalooban. Ang isa ay panandaliang gaan. Subalit ang pagsunod na kalooban ng Diyos ay humuhubog ng ating buhay
at nagbibigay sa atin ng lakas na maaari nating gamitin paulit-ulit sa iba't ibang sitwasyon. May mga tao na nakakalagpas sa problema pero pag umulit-ulit sa problema, hindi niya na alam ang gagawin. Pero ang tunay na pagdaan sa pagsubok na may pagtitiwala sa Diyos ay nagbubunga ng karunungan. Yun din na nagiging instrumento ng Diyos sa buhay natin upang kapag ang iba nating kapatid ay dadaan din sa pagsubok, makakapagpayo din sila. Sapagkat nung tayo'y sinubok, hindi tayo nagtiwala sa pera, nagtiwala tayo sa kalooban ng Diyos. Nung tayo sinubok, hindi tayo nagtiwala sa sarili nating lakas, nagtiwala tayo sa salita ng Diyos. Nung tayo'y sinubok, hindi tayo nagtiwala sa magagawa natin, nagtiwala tayo sa magagawa ng Diyos. Huwag tayong padaya sa pansamantalang aliw na sisira sa pangmatagalang layunin ng Diyos. Dahil pag hindi natin nadaanan ang mga pagsubok natin ngayon, darating ang panahon na kahit bugbog na tayo, nahihirapan tayo maglingkod sa Diyos. Ang larawan nito ay kagaya ng isang bisig ng taong dinadialysis. Umbok na ang kanyang mga ugat, katuturok ng karayom para madialysis siya, pero hindi na siya gagaling. Ang kabutihan ng Diyos ay dapat maging saligan ng ating pagtitiis. Bakit tayo nagtitiis? Sapagkat mabuti ang Diyos. Bakit tayo nagtitiwala sa Kanya? Sapagkat siya'y mabuti. Hindi niya ako gagawa ng masama. Hindi niya ako pababayaan. Siya'y mabuti. Kung siya ay mabuti sa kanyang likas na pagka-Diyos, kung gayon ang kanyang paraan, kahit masakit, at kahit minsan hindi ko maintindihan, magtitiwala ako sa kanyang karunungan sapagkat ang karunungan niya ay hindi basta karunungan, ang kanyang karunungan ay mabuting karunungan. At ito ay hindi kailanman laban sa kanyang tunay na layunin sa ating ikabubuti. Yan ang unang katangian at dakilang katangian sa panahon ng pagsubok, ang kabutihan ng Diyos. Pangalawa, ang katapatan ng Diyos. Bumalik tayo sa pagkilala sa Diyos bilang Ama at bumalik tayo sa verse 17. Siya ay Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ang pag-iiba. Ang punto rito ay malinaw, ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang pagka-Diyos. Kung ano siya noong una, ganun pa rin siya ngayon. At mananatiling gayon hanggang sa bukas. At magpakailanman. Ang Diyos ay palaging ngayon. Sapagkat wala siyang nakaraan, samantalang wala siyang pinagmulan. Ang Diyos ay walang kinabukasan. Sapagkat wala siyang hinaharap. Siya ay hindi nagbabago. Siya ay hindi saklaw ng panahon. Ang Diyos na hindi nagtatanda, ang Diyos na hindi humihina, ang Diyos na hindi nadadagdagan ng taon, ni hindi nababawasan ng taon, at siya ay hindi nagbabago. Sa ating pisikal na katawan, makikita mo ang bakas ng ating pagbabago. Ang dating makinis ngayon ay kulubot na, at ang dating tuwid ay dahan-dahang bumabaluktot. Ang ating buhok na makapal, numinipis, o di naman kaya pumuputi, sapagkat tayo ay nagbabago. Pero ang Diyos, kung titignan mo ang kanyang noo, kung makikita mo lang ang kanyang noo, wala kang makikitang wrinkle sa noo ng Diyos. Sa isa pang banda, wala namang dahilan para ma-stress ang Diyos sapagkat ang kanyang karunungan ay walang hanggan. Ni ang likod ng Diyos ay hindi babaluktot. Ni ang kamay ng Diyos ay hindi manghihina. At yan ang doktrina ng hindi pagbabago ng Diyos. Psalms 90 verse 2, sinabi, bago nalabas sa mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, mula nang walang pasimula, hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos.
Isaiah 40 verse 28. Hindi mo ba narinig na ang Diyos na lumalang ng langit at lupa hindi napapagod? At hindi natin mauunawa ang kanyang karunungan. Hindi lamang mabuti ang Diyos. Isipin mo kung ang Diyos ay mabuti pero sa isang bukas gigising tayo na ang Diyos ay hindi na mabuti. O hindi naman kaya mabuti ang Diyos pero bukas wala na tayong maaasahang Diyos sapagkat ang Diyos ay namatay o ang Diyos ay nanghina. At ang Diyos ay hindi na maaasahan sa kabila ng siya'y mabuti. Ang katabatan ng Diyos ang nagpapatibay ng kabutihan ng Diyos. At hindi rin nagbabago ang kanyang panukala. Ang plano ng Diyos ng una kanyang tatapusin. Yung ipinalasap niya sa ating kabutihan nung bago tayo kay Kristo. Pagtitibayan niyan habang tayo lumalago sa pananampalataya. Bagamat nakakalimutan natin minsan na habang lumalago tayo sa pananampalataya, kinakailangang lumalaki din ang ating pananagutan at ating mga responsibilidad. At ang ating mga problema sapagkat tayo yung mga lumalaking Kristiyano na. Ang maliit na ilaw sa sanlibutan ay hindi makasasapat sa isang malaking kadilimang nakapaligid sa Kanya. Kaya't kung gagamitin tayo ng Diyos sa malaking kadiliman, kailangan niya tayong gawing malaking apoy. Kaya lang hindi basta lumalaki ang apoy, kinakailangan ng panggatong. Kagaya ng kandila na kailangang maupos muna bago magliwanag. Ganon din ang Kristiyano sa kanyang pagsubok. Pero wag nating kakalimutan na matapat ang Diyos. Higit sa lahat, hindi nagbabago ang kanyang pakikitungo sa kanyang bayan sa kabila man ng kanilang kahinaan. At sa kabutihan ng Diyos, ipinaalala sa atin na ang biyaya ng Diyos ay hindi lisensya sa pagkakasala. Pero ang mga tao ng Diyos ay tao lang. At ang Diyos ay Diyos. Kaya nga't kailangang maging matapat ng Diyos. Sa Malakias 3:6, sinabi, ako ang Panginoon ay hindi nagbabago. Kaya kayo o mga anak na lalaki ni Jacob ay hindi nauubos. Hindi kayo nauubos. Hindi dahil sa kaya niyong palitan ang mga nawawala sa inyo. Kung hindi sabi ng Panginoon, hindi kayo nauubos sapagkat hindi nagbabago ang Diyos. Lamentations 3:22 hanggang 23. Sa mga kaawaan nga ng Panginoon na hindi tayo nalilipol. Sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga, dakila ang iyong pagtatapat. Ang dahilan kung bakit hindi nalilipol ang bayan ng Diyos, samantalang siya'y napapaligiran ng maraming mga kagutuman. Noong unang panahon pa, napapalibutan sila ng mga bansa na mas malalakas pa sa kanila. Napapalibutan sila ng mga bansa na mas maimpluwensya kaysa sa kanila, at marami ng mga Israelita ang sumamba sa Diyos-Diyosan at hindi na sumamba sa Diyos. Subalit ang pangako ng Diyos ay hindi nakadepende sa katapatan ng tao, kundi sa katapatan ng Diyos sa kanyang sariling pangako. At doon mo makikita kung bakit kailangan ang kanyang habag ay hindi nauubos. Ayon kay Santiago, bakit ang Diyos ay hindi nagbabago at walang anino man ng pag-iiba? Idiretso natin sa verse 18. Ang Diyos ay walang pagbabago, ni kahit anino man ng pag-iiba. Bakit? Verse 18, sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan.
upang tayo'y maging isang uri ng pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Nakita mo ang dalawang katotohanan niya sa verse 18. Una, na ang mga Kristiyano ay naging anak ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Na ayon sa sulat ni Apostol Pedro, yan yung tinatawag na kapanganakang muli, na tayo'y ipinanganak hindi ng mga binhing nasisira, kundi ng mga binhing walang kasiraan sa makatuwid ang salita ng Diyos. At pangalawa, ang pangalawang katotohanan dyan sa talatang 18, bakit ginawa ng Diyos ang tao na kanyang maging anak? Ano ang layunin ng Diyos sa kapanganakang muli? Upang tayo'y maging isang uri ng pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Sa makatuwid, hindi nagbabago ang ating Ama sa kanyang layunin na tayo'y maging mga anak niya. Ang bagong kapanganakan na hindi aksidente, at lalong alam natin sa Juan 1:12 hanggang 13, hindi ito bunga ng ating mga gawa, ni hindi sa pamamagitan ng ating sariling pagpapasya, wala sa dugo, hindi sa laman, kundi ayon lamang sa sariling kalooban ng Diyos. At ang kanyang kalooban ay hindi pa bago-bago. Tinawag niya ang mga Kristiyano upang maging mga pangunahing bunga. At anong ibig sabihin ng pangunahing bunga? Dadalaw tayo sa sinaunang konsepto sa Lumang Tipan na ang lahat ng unang ani sa Israel ay iniutos ng Diyos na dalhin sa templo upang maging banal na handog. Lumalabas na ang idea na ito na ang pagiging unang bunga ay nagmula sa Lumang Tipan ayon sa utos ng Diyos. Punta tayo sa Exodus 23 verse 19. Exodus 23 verse 19. Ang mga pinakauna na mga unang bunga ng inyong lupa ay iyong ipapasok sa bahay ng Panginoon mong Diyos. Proverbs 3 verse 9. Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa Lumang Tipan, sinisigurado ng Diyos na siya ang makakakuha ng pinakauna sa lahat ng pinagsikapan ng kanyang bayan. Pero tignan natin sa Jeremiah chapter 2 verse 3, ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa Israel? Jeremiah chapter 2 verse 3. Ang Israel ay kabanalan sa Panginoon na mga pangunang bunga ng kanyang halaman. Dito sa Jeremiah 2:3, hindi tinutukoy na unang bunga yung mga handog na bunga ng mga pananim. Ang tinutukoy na unang bunga rito ng Diyos ay yung bayan na kanyang hinirang. Na kung paanong sa panahon ng Lumang Tipan, maraming beses aani ng trigo at ng lahat ng mga punong kahoy ang mga Israelita sa loob ng isang taon. Maraming beses. At magpapakasaya sila sa kanilang ani, pero ang unang ani sa Diyos. Ganon din naman, nang itong prinsipyong ito ay inapply sa Israel, napakaraming bansa sa buong daigdig. Subalit, pangunahin ang bayan ng Diyos para sa kanyang sarili. Sila'y itinabi ng Diyos para sa kanyang kabanalan. Kaya't nabasa natin kanina, sa pagbasa natin sa Lamentation at sa Malakias, na sa kabila ng kanilang mga kahinaan, pagkadapa, sa kanilang mga kasalanan sa harapan ng Diyos, sila ay pinanatili ng katapatan ng Diyos. Bakit? Sila ay unang bunga sa Panginoon. Ang unang bunga ay hiwalay, nakatalaga at pag-aari ng Diyos.
Ang ginagawa ng Kristiyano, ang ginagawa ng mga tao ng Diyos noong unang panahon para pagpalain ang kanilang mga pananim, itinatalaga nila ang unang ani niyan sa Diyos. At yan ang identity ng kanyang bayan. At sa kabila ng kanilang kabiguan, ipinakita ng Diyos ang kanyang di nagbabagong katapatan sa pagtawag na iyon. Sa makatuwid, mga kapatid, sa pagbasa natin ng verse 18 ng James 1, ang sinasabi ni Santiago ay hindi nagbabago ang Diyos na ang mga ipinanganak niya sa pamamagitan ng salita ng kanyang katwiran ay iingatan niya sa kabanalan. Iingatan niya na hiwalay sa sanlibutan. Napakaraming tao sa sanlibutan na tinitignan ng Diyos araw-araw. Pero itinatangi niya ang kanyang mga anak. Tinatrato ng Diyos ang kanyang mga anak na hindi kagaya ng pagtrato niya sa mga taong walang Diyos. At iniingatan niya sila ng may espesyal na biyaya at awa araw-araw sa kabila ng marami silang pinagdadaan ng pagsubok. At mababasa natin sa unang Tesalonica, 1 Thessalonians 5:23-24, kung paano yung katapatan ng Diyos na yan ay mag-iingat sa kanyang mga anak, sa kanyang iglesia. 1 Thessalonians 5:23-24, at pakabanaling kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan. Tandaan natin, hindi siya basta nagbibigay ng kapayapaan. Ang Diyos na sumasa atin ay Diyos ng kapayapaan. At ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo ng walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong, gagawin ba ng Diyos yan? Verse 24, tapat yaong sa inyo'y tumatawag na gagawa rin naman nito. Ang paghubog ng Diyos sa isang Kristiyano na matuto kang lumakad sa kabanalan sa gitna ng sanlibutang ito, na puro pasarap, puro katamaran, puro pansarili, napakalakas na impluwensya ng sanlibutan, pero iingatan ka ng Diyos sa banal na pamumuhay. Bakit? Sapagkat tapat siya sa kanyang pagtawag sa atin. Tuwing natatapos ang pananambahan natin, naririnig natin ito palagi, sa Kanya na makakapag-ingat sa inyo mula sa pagkahulog at sa inyo'y makakapagharap ng walang kapintasan na may malaking galak sa harapan ng Kanyang kaluwalhatian. Kaya mga kapatid, kung ang tukso sa buhay natin ay malakas, tandaan natin, 2 Peter 2:9, ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso. At paano niya ito ginagawa? 1 Corinthians 10:13, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso kundi yaong matitiis ng tao. Pag dumating ang tukso, hindi kanyan hihikayati na magtiis. Ang ibibigay sa iyo ng tukso, mabilis ang ginhawa. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, pag dumating ang tukso, matitiis yan. Bakit? Datapwat tapat ang Diyos. Gusto mong malaman ang katapatan ng Diyos sa buhay mo? Hindi dahil sa sinashortcut mo ang pagiging Kristiyano mo. Matapat ang Diyos sa buhay mo kasi nakapagtitiis ka. Na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kaya nga kung may mga tukso tayo sa buhay na nalalagpasan natin, magpasalamat tayo sa Diyos. Sapagkat kung pinabayaan ng Diyos na itodo ang tukso, baka hindi natin kayanin. So, balit ginagawa ng Diyos, ito lang ang kaya ng aking anak. Kaya pag sinabi ng Kristiyano, Ama, hindi ko na kaya.
At pagkatapos hindi tinanggal ng Diyos ang pagsubok, ilagay mo kaagad sa isip mo, may nakikita ang Ama ko sa langit na hindi ko nakikita. Panahon na para magtiwala sa Kanya. Kundi kalakip din ng tukso, ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Ang limitasyon ng pagsubok ay nasa kamay ng Diyos. Pero may hangganan ito. Ang hangganan ng pagsubok ay itinakda ng katapatan ng Diyos. Kaya sa pagpapatuloy natin dito sa verse 19 hanggang sa verse 22, nakarugtong ito, kaya hindi natin ito pinutol. Bagamat maaaring sa susunod na Miyerkules ay mababalikan natin itong verse 19 na ito kung ipahihintulot ng Panginoon. Pero hindi kasi pwedeng putulin yan. Sapagkat yan ang hamon. Yan ang hamon ni Santiago sa atin na alam mo pala anak ka ng Diyos at may layunin ng Diyos sa iyo na ikaw ay kanyang hubugin sa kabanalan at sa kanyang katapatan at sa kanyang kabutihan sa iyong buhay. Verse 19, nalalaman ninyo ito. Kaya hindi natin pwedeng putulin. Nalalaman nyo ito sa verse 18. Diba? Minamahal kong mga kapatid. Ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ng salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Kung ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang pagka-Diyos at hindi magbabago ang kanyang panukala at hindi nagbabago ang kanyang pagtawag sa atin bilang mga pangunahing bunga, kung gayon ang ating tugon sa panahon ng pagsubok ay malinaw. Sa panahon ng pagsubok, dahil matapat ang Diyos, makinig tayo agad sa kanyang salita. Isang napakalaking pagkakamali ng mga Kristiyano sa panahon ng pagsubok, lalong hindi nagbabasa ng Biblia, lalong hindi dumadalo sa pananambahan, lalong hindi nagde-devotion tuwing umaga at lumalayo sa salita ng Diyos. No. Habang sinusubok ka ng Diyos, lalong makinig sa kanyang salita at bantayan mo ang iyong bibig. Sinasabi doon, magmakupad sa pananalita. Dahil kadalasan sa panahon ng pagsubok, napakabilis nating magreklamo. Napakabilis natin na manisi kung kanino. At minsan, kagaya na sinabi sa verse 13, minsan sinasabi pa natin na ang Diyos ay may kinalaman sa mga kasalanang ginagawa natin. Bantayan natin ang ating bibig sa panahon na tayo sinusubok. Maging matimtiman sa pananalangin. Kung meron kang gustong sabihin, sabihin mo sa Panginoon sapagkat mauunawaan niya tayo. Huwag na tayo magrebelde sa panahon ng pagsubok. Kung sa palagay natin unfair ang Diyos dahil tagal-tagal ng pagsubok, huwag nating kakalimutan na halos ang buong buhay natin sa lupang ito ay pagsubok lang. Ang kapahingahan natin ay pagdating ni Kristo. Bakit pa tayo magre-rebelde sa Kanya? Madalas natin nababanggit sa pulpito. Wala tayong nabasang purgatorio sa Biblia. Kung merong purgatorio, at kung totoo ang konsepto ng purgatorio, eto na yun. At ang mga apoy ng pagsubok ang siyang nagre-refine ng ating pananampalataya at ating karakter. Ang hindi nagbabagong katapatan ng Diyos ang saligan ng ating pagtitiis. Siya ang tumawag, siya ang nagligtas sa atin, edi siya rin na mag-iingat sa atin. Siya rin na magpapasakdal sa atin. Magpasakop tayo sa Kanya, huwag tayo magduda sa Kanya. Magalak tayo sa Kanya. Sapagkat ang tapat na tumawag, siya rin ang gagawa nito.
Tapusin na natin ito mga kapatid. Sa pangwakas na hamon ng lahat ng ito, pinag-usapan natin ang kabutihan ng Diyos at ang kanyang hindi nagbabagong katapatan. Hindi natin ito matatamasa na hiwalay sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao para ipakita ang sukdulang kabutihan ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos na tumupad ng pangako. Dahil sa Panginoong Hesukristo, tayo ay naging anak ng Diyos. Mga kapatid, hindi na kailangan ng Diyos sana ng maraming anak. Meron na siyang isang anak. At ang kanyang anak ay sukdulang sakdal at walang kapintaso ng ating Panginoong Hesukristo. Subalit tayo na pawang mga walang magulang sa daigdig na to, palibhasay nung una hindi natin kilala ang tunay na Diyos at walang Diyos, nangangailangan tayo ng Ama. Hindi niya kailangan ng maraming anak, pero tayo kailangan natin ng Ama. Isipin natin kung gaano kadakila ang biyaya ng Diyos na dahil sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay binigyan tayo ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Kaya nga ang pagsubok na ito, ang kahirapan na ito, hindi mo titignan ito na kagaya ng isang pang-aabuso galing sa Diyos. Mahirap man ito, ito'y pagdidisiplina. Ito ay pagtuturo. Ito ay paghubog. Iba-iba man ang ating pagsubok ngayon, pero isang sigurado, sinusubok tayo ng Panginoon at ang paraan niyan ay huwag tayong magtiwala sa ating sarili. Sa gitna ng pinakamadidilim na sitwasyon natin ngayon, minsan nagugulat tayo, o di naman kaya minsan parang bago tayo ng bago, at tayo ay nabablangko. Pero sapagka hindi na nating maintindihan, huwag nating kakalimutan na hindi nagbabago ang kabutihan ng Diyos. Hindi niya ipinagkait ang kanyang sariling anak para sa ating mga kasalanan. Namatay si Kristo para sa atin. Kung ang Diyos ay naging tapat sa kanyang pangako, kahit pa ang halaga nito ay kamatayan ng kanyang anak, bakit hindi niya tayo iingatan? Maaring hindi makakabawas sa pagka-Diyos ng Diyos kung itatapon niya ang mga tao sa impyerno. Kaya lang, sasayangin ba ng Panginoon, sasayangin ba ng Diyos ang sakripisyo ni Hesukristo para sa atin? Hindi, alang-alang kay Kristo. Tayo'y kanyang tutulungan, mga kapatid. Alalahanin natin na bago tayo naging unang bunga na nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos, si Hesukristo muna. Ang unang bunga mula sa mga patay. Ipinako siya sa krus at inilibing at pagkatapos ng 3 araw siya'y muling nabuhay at yun ang ating kapalaran. Kung tayo mamamatay alang-alang kay Kristo at para kay Kristo, tayo rin ay mabubuhay kasama niya. Kaya sa panahon ng pag-uusig, huwag lamang tumingin sa pagsubok. Huwag nating kakaligtaan na alalahanin si Kristo. Huwag nating kaligtaan yung kanyang ipinakitang kagitingan sa krus. Huwag mong kakalimutan na sa panahon nang ihahandog niya ang kanyang buhay, umiiyak din siya kagaya natin, maaring kagaya natin ngayon. At huwag nating kakalimutan na sa panahon na binubuhat niya ang krus, hindi siya malakas, ilang beses siyang nadapa. At huwag nating kakalimutan na ang binuhay ng Diyos sa libingan ay katawan na punit-punit ang laman. Katawan na walang buhay. Ang binuhay ng Diyos sa libingan ay patay. Namatay si Kristo. Manatili tayo sa Panginoong Hesukristo at manatili tayo sa kanyang salita. Magpasakot tayo sa kanyang kalooban
malalagpasan din natin, mga kapatid. Sa ngayon, sa panahon ng pagsubok, matutunan nawa nating lumaban sa kasalanan, tanggihan ang mga bagay na kinamatayan ni Kristo sa krus. Sa huli, ang ating pagtitiis ay hindi lamang dahil sa pagtitiwala sa katangian ng Diyos, kundi pananatili sa Kanyang anak. Yaong nanatili kay Kristo ay hindi mabibigo, sapagkat ang Diyos na mabuti at tapat ay totoo na nagpapahayag sa mga sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. Manalangin tayo. O Diyos, salamat po sa iyong kabutihan. Ama, salamat po sa iyong pagtatapat. Bantayan mo po ang aming mga puso. Bantayan mo ang aming mga bibig. Bantayan mo po ang aming mga isip. Ama, naiintindihan po namin ang salita mo. At kung may mga bagay na hindi pa namin lubos na naiintindihan, humingi po kami sa iyo ng karunungan. Pero higit sa lahat, Panginoon, ingatan mo kami sa iyong katapatan. Ang aming mga katawan na napagod, bigyan mo ng kapahingahan. Ang aming mga isip, ay bigyan mo ng kasiyahan. Ang aming mga puso, bigyan mo po ng pag-ibig. Tulungan mo kaming magalak sa lahat ng mga bagay na iyong pinahintulutan ngayong nalalaman namin na hinuhubog mo kami para sa mas dakilang mga paglilingkod sa iyo. Naunawaan namin kung bakit napakaraming sitwasyon sa ministeryo na hindi kami nagiging profitable. Sapagkat may mga pagsubok pa na hindi pa namin nahaharap. Bigyan mo po kami ng katapangan, Panginoon. Katapangan na ipamuhay ang iyong salita. Katapangan na ipahayag ang iyong salita. Katapangan na depensahan ang iyong salita. O Diyos, Ama namin, patawarin po ninyo kami sa aming mga kasalanan. Patawarin mo po kami kung sa panahon ng pagsubok, hindi po kami nakakapagtiwala sa iyo ng lubos. At kadalasan nag-iisip kami ng paraan paano namin matatakasan ang iyong mga aral at ang iyong mga pagsubok na ibinibigay sa amin. Minsan, nakakatikim po kami na maigsing panahon ng kaaliwan, subalit bumabalik makatapos ang ilang panahon, ilang araw, ilang linggo. Na hanggat merong kalooban mo na hindi namin talaga tuluyang sinusunod at hindi namin pinapasakop ang aming buhay, ay hindi po kami nakakalagpas sa pagsubok na ito. Sa panahon ng pagsubok, Panginoon, paigtingin po ninyo ang aming pagsunod sa iyo. Sa panahon ng pagsubok, paigtingin po ninyo ang aming pagmamahal sa iyo, ang aming pagmamahal sa isa't isa. Ingatan mo po ang aming mga puso sa sama ng loob, inggit, pag-iimbot, sapagkat lalabas at lalabas ito sa aming mga bibig at lalabas ito sa aming mga gawa. Ipahintulot mo sa amin susunod na prayer meeting ay makita naman namin ang practical na pagsasagawa ng salita ng Diyos sa panahon ng pagsubok. Sa gabing ito, salamat po sa iyong pagtulong sa amin sa pagbabasa at pakikinig ng iyong salita. Sa pangalan ng Panginoong Hesus.